Salamat kayo sa lamiang kape. Ay, mami. Oh my God. Namin flag? Ako nabili na akong flag. Sorry kayo. Okay, 8:30. So, Teka lang, General, can you focus mo si General? Check. Okay. Let me check. excuse me, nag-live na po. Yes. Okay, live. Go. Check. Are you live? We're live? We are. Okay. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to I Am Pinoy Proud ako, New York. But right now, we are live here in Las Vegas, Nevada. And I'm Ethel Cantor Constantino at kasama ko po ngayon ang aking co-host, lumipad from New York, of course. Joel Inocencio, magandang umaga sa inyong lahat sa Pilipinas. Magandang umaga sa magandang gabi sa Pilipinas. Sanay tayo ng gabi sa New York, when we do a broadcast. But anyway, magandang gabi sa inyo lahat sa Pilipinas at sa mga kababayan natin sa ampanig ng mundo kayo. Nako, baka mag-guess sila. Sino ang guest natin sa araw na ito? Excited ako. At lahat po ang excited. Sabi nga nung nakapost tayo kanina, ang sabi nila, aabangan po nila ito kahit hindi sila matutulog. Nais po nating pasalamatan. And we're so honored to have him right now. Naku, nabubulol ako kasi sobrang tensyon. At sobrang excited. Very famous, mga Kung ang Hollywood merong rock, yes, ang Pilipinas merong bato. Yes, sigurado tayo. Welcome the PNP Chief, General Ronald De La Rosa, also known as Bato. Sir, maayong buntag kanimo. Welcome to I Am Pinoy Proud ako. Good morning po, magandang gabi sa Philippines. May buntag din. Joel. Wow, my goodness. Lahat na nanonood. Okay, tinanong ko kanina kung pwede ba natin itanong sa kanya ang lahat ng mainit na issue sa Pilipinas. Of course, mga higala. So, karon pa man, sir, kumusta po muna yung biyahe nyo all the way from the Philippines to Las Vegas? Okay lang, lumatagtag lang. Wala ka namang jet lag ngayon. Meron pa rin konti. Meron pa rin konti. Adjusting. Okay. Siyempre, Joel, pinakauna, mga higala, mga kaibigan po, itatanong natin ngayon, straight na tayo kasi mamaya pag-usapan yung mga light sides naman. For now, let's get serious with this. Sir, ano pong nangyari dun kay Mayor Espinosa? Ano nangyari? Sabi, pinatay daw. Can you give us an update on this? Yun nga, nag-implement na search warrant yung mga CIDG na Region 8 at nagkinanlaban at namatay. Namatay po? Namatay. Dalawa sila. Pero to erase all the doubts, pinag-conduct ng investigation. Proper investigation, impartial investigation, yung National Headquarters ng CIDG at saka yung Police Regional Office 8 at saka yung ating Internal Affairs Service nag-conduct sila ng impartial investigation para to the bottom of it. And rest assured na kung ma-determine talaga na merong nagawang hindi maganda yung ating kapulisan, hindi po tayo mag-cover. So very briefly kasi maraming kababayan natin na hindi masyadong nakakaintindi kasi bago nangyari ito, sumurrender na siya, pumunta na siya sa Camp Crame. Yes. Pagkatapos, he was not under protection. No? Hindi siya nag-submit for protection. Then umuwi siya sa kanyang bayan. Yes. From there, meron na namang kasong Na-file against sa kanya. And then, did he submit himself for under custody protection sa police na nandun siya sa jail cell? Hindi, yung una, hindi pa lumabas yung warrant niya, di ba? Na-raid yung bahay nila, nakuha mga casio, firearms, saka magtanding kilos ng shabu, yung drugs. Yung after that, wala pa siyang warrant, so hindi pa natin siya pwedeng kulong. Pero wala siyang warrant. Well, pinala ang kaso, pagdabas sa warrant, yun lang. Yung hindi pa lumabas yung warrant, talaga nagpa-custody siya sa Albuera Police Station. Albuera Police Station, natatakot na siya. Kinustody siya, then after that, nang lumabas ang warrant, pinasok na siya sa kulungan. Sir, kanina, sorry to interrupt you, may nabasa kami na post doon na based po sa statement daw ito ni dating mayor, ng mayor na to, may 40 people implicated.
Na, Totoo. opo. Ano yung Yung analysis affidavit nyo tungkol na dito? ito, Yung sign affidavit, sir. affidavit to, ito na ano niya? Yes, in fact, cases have been filed already, have been filed against these persons na in-implicate niya. At hindi lang siya ang nag-implicate, yung kanyang anak na talagang drug lord ng Si Kerwin, Eastern which is Visayas. bago niyo na nahuli. Si Kerwin Espinosa, na nahuli, kabago na nahuli natin doon sa Abu Dhabi. Meron naman siyang separate list ng mga ni-implicate niya na involved sa drug trade, ng mga malaking tao, mga opisyalis pa sa PNP, mayroong opisyalis sa gobyerno, na in-implicate talaga niya at sabi niya, he's willing to cooperate pag uwi niya din sa Pilipinas. So, yan ang background. Titingnan mo po ba kung saan galing yung baril? Kasi di ba nasa bilangguan na siya? Malalaman yan. Malalaman sa Malalaman investigation. May natin. investigation tayo lalabas. Alam kong bago kayo makapag-release ng statement sa kaso, dahil of course may investigation, kailangan maingat tayo. Pero yung social media ho, ang mga tao are starting to have their own analysis. Analysis, At right. saka maraming nagsasuggest. Maligit yung suggestion nila, kasi who benefits most kung ang tao narabaw or yung suspect nawala? On the side of the government, I think the government needs him more Yes. alive than dead. Right? So ngayon, maraming nagko-question. But then, ang sabi nila, well, under the custody of PNP, syempre merong ibang grupo na mag-a-accuse, under na sa custody ninyo. Pinatay, ginamit na naman nila yung word na pinatay, Kasi ganun parati, like encounter nangyari sa ano ba yun? Yung sa Cotabato? Yung yung mayor na napatay, Yes. Instead na gamitin yung word na napatay sa encounter, ginamit nila word pinatay, which is suggestive of execution. Right. Which is unfair. No? So ito na naman ang nangyayari. Pinatay na naman ang gagamitin na term nito, which is napatay dahil ng laban. Now, ang question, of course, under investigation kung everybody involved sa insidente. Klaruhin ko lang, yung facility kung saan siya ngayon detained is not controlled by the PNP. Hindi yan Okay, klaro yun. That's very important. That is under the BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Penology. That is separate and distinct from the PNP. I see. So, kung PNP lang ang may hawak ng facility na yun, walang problema. Yung police natin can just, wala na search warrant, di ba? Puntahan na lang doon, may armas ka na tago dito, may shabu ka, pwede na kunin ka agad. Pwede na kagad na i-confiscate. Ito nga, ibang facility. So, kaya nag-apply yung police natin na search warrant. I see. In fact, nahirapan pa kasi na pumasok. So ang BJMPO is under sa Department of Justice? Department of Interior and Local Government. DILG. Okay. Oo. Okay. So this Maliwanag, investigation na gagawin natin will be headed by the PNP or the DILG? Sa amin, PNP muna. Sa amin, sa PNP yung may investigation. Sa IDG at saka yung Internal Affairs Service. Opo. Sa amin yan. Investigation. At kahit na sa amin, huwag sana kayo magkakaroon ng doubts na magkakaroon ng whitewash. Dahil talagang ayaw starting them to get to the bottom of this. Para malaman natin. Yeah, and matanong ko regarding the investigation at saka yung prosecution, kasi ito is not ordinary person, politika ito. We call him narco-politics. Proseso ng pag-investigate ninyo. Different with ordinary citizen. Proseso. The same yung proseso, lahat ng process ng investigation gagawin, but yung alam, doble ingat tayo dito dahil sensational case ito. Right. Doble ingat tayo, dapat hindi na magkakamali. Yung ating investigation, tamang tayo dapat dahil mahirap na, sensational ito. Yes, sir, habang sisimulan pa yung investigation, meron ba tayong mga measures na pinapatupad? Anong instruction ngayon? Kailangan ba i-suspend muna for a while itong mga tao in charge? Yung nasa loob or ang BJMP ang kailangan gumawa ng paraan para
for a while, habang in-investigate ka, mabigyan ng kaukulang, di ba? Kasi kung i-investigate ka, tapos you are still functioning, being one working with DJ, for example, kayo pa yung nagbabantay doon, so anong mangyayari? Baka sabihin nila, mapipressure yung mga tao na posible may alam tungkol doon sa kaso. So will they be suspended for a while? Anong procedure po mga ganito? I have already given instructions to the director of CIDG to take the necessary measures. So one of yung suggestion mo na yan, isa niya sa kinukonsider ng director na CIDG. Kasi it's beyond you, hindi ka makakapag-impose ng ano mo, ng measures mo. Directly, I can impose because I am the chief. Okay. But I'm giving leeway to my subordinate commanders to make their moves. I see, okay. So itong kaso ni Mayor Espinosa, marami ang nagsasabi kasi siya is openly sinabi niya, may alam ako, ito yung mga taong involved, lalapit ako sa gobyerno, baka sakaling tulungan ako or something like that. So, may mga questions, sir. Kung yung mga taong katulad niya lalapit ulit sa gobyerno, magpapatulong, ano ba yung dapat na gawin nila? Kasi parang, I'm sorry to say, pero ang sabi ng iba, baka hindi safe kahit mismo sa loob ng bilangguan. Right, like for the case of Kerwin now. Opo, ano yung dapat gawin? Saan sila dapat is-secure? Kasi pwedeng sila gamitin ang kalaban kung para, to go against the government at to go against your campaign. Silence them. To silence them. So ano yung pwedeng gawin? Ano yung recommendation niyo po? I must admit, yung ating system is not perfect. Not perfect. Masingitan tayo ng mga kalukuhan, masingitan tayo ng mga may masamang intensyon, at minsan mamalasin tayo. At ito na masabi ko sa inyo, we are doing our best. We are doing our best to secure everyone. Malungkot nga nangyari yun. But in fairness naman doon sa police na gumawa, that their move was legitimate, covered by search warrant. So yung search warrant po na in-implement nila was issued by a competent authority, which is the court. So, in the first place, yung kailang papasok doon ay mayroong legal basis. As pagpatay, bakit nangyari yon? That remains to be investigated. Alalaman natin yan. We will get to the bottom. So on the side of, balikan ko lang si Kerwin, he's a hot subject right now. So, what is the best way to protect him? Kailangan ba siya ilagay under witness protection program? Under PNP custody? Depende yan sa appreciation ng Department of Justice. Kung he is the least guilty, pwede siya going witness or depende yan sa appreciation ng Department of Justice. Basta sa amin, on our part, kailangan makustody mo na mahuli namin siya at ma-present namin siya sa court na nag-issue ng warrant. So yan ang aming primary concern ngayon. At saka yung safety niya, Yes. yun nga, may mga marami nangyari, di ba? Yeah. High value targets siya. Yeah. High value targets. Not only of the government, Right. but of the other world. Right. Siyempre, yung mga organized syndicate. Yes. Syndicate, high value targets siya. Yeah. So, doble ang security niya. Pagdating dito. Opo, yun naman po nangyari doon sa Cotabato, sa Maguindanao. Kumusta po yung update tungkol doon sa sinabi, Pinatay. The word. Yeah. Yung stand ko naman doon yung sa Cotabato sa legitimate police operation. Police operation. Malungkot lang dahil nangyari yun, but in fairness naman sa ating mga police, unless proven otherwise, yung ang aking stand palagi is regularity in the performance of their duties. Regular yung kailangan ginagawa. Alos ma-prove natin na mayroong ginagawa silang hindi maganda, yung presumption ko is regularity. Gumawa tayo ng komentary doon na nag-viral, dahil narinig natin yung comment ni Jessica Soho sa field reporter na ginamit niya 2 beses yung pinatay yung mayor. Ang word na pinatay. Which is, ang report ng field reporter is nanlaban kaya napatay. Pinalitan niya ng pinatay. So, like what we said, they assuming na execution style yung ginagawa para ma-tie up na sa EJK. Meron ba tayong time frame para makuha natin ang results sa investigation? For example, sa case noon sa Cotabato and this time with Mayor Espinosa. Wala akong time frame. Ang sa akin is yung totoo na investigation na labas dito. Magbigay ako ng time frame, baka mamaya mamadaliin nila at
ang kalabasan is hindi maganda. Hindi maganda. Ipaparali lang nila. In a way, nalabas yung katotohanan. Hindi naman magtanong. Sir, lately, ang list na binigay ni President Duterte. Parami ng parami. Can you give us an update? Ilan na ba sa ngayon? Wala na po. Sa kadami, overwhelming ang number. Opo. Ganon kalaki at kalawak yung extent ng drug problem sa Pilipinas. Ganon kalaki yung kakapal yung listahan. And you stop announcing the names, Parang sobrang dami na si President na parang di na lang niya sasabihin, hindi niya na maisip na ganon kalalim. At ito yung listahan ni Presidente yun, hindi yun ang mga government official yun ang nandun sa listahan, hindi yung ordinaryong tao. Yung ganon kakapal. From politicians, governor, mayor, congressman, barangay captains, councilors, police officers, fiscals, prosecutors, mga judges, other government officials. So what are we going to do with them? Are we going to file cases against them? I-undergo ba sila sa rehab? Ano bang mangyayari dito sa kanila? Kasi sa dami-dami nila. What's the next step? Inimbestiga sila. And they found guilty, talaga ipaprosecute natin. There's probable cause to file a case. They end up in jail. So, may isang insidente na hindi naman very recent, pero naging very hot. Yung illegal dispersal sa rally ng mga... iba naman to. Yung sa embassy, involved ang PNP rito na talagang makikita mo sa video is parang deliberate yung move niya, na makasagasa ng tao. Well, marami na namang haka-haka sa social media dahil nagko-connect let's say for instance itong leader nila na na-interview of all the people yung leader pa yung nasagasaan si Pia. Who is based in actually New York, right? Well, actually, she went to New York. She's involved with the activism in New York. She was once spoke to the UN. And the UN, which is involved with the indigenous investigation, extrajudicial killing in Mindanao or in the Philippines, the rapporteur actually sumama sa kanila doon sa Pilipinas para mag-investigate. So, there's a lot of things that you connect. And then itong si Franklin Ko, who was a driver, meron tayong mga information na dumating na this guy is involved, is somehow wrote in history. And this is a very, very freshly and legit lead. Now, ang question naman, yung superintendent na nag-decide na you have to disperse these people and maririnig mo sa video, wala kayong ginawa, mga pulis kayo, ba't kayo natakot? I-disperse nyo na yan, So that kind of statement is gonna hurt the integrity and image of the PNP. Anong nagawa natin doon so far? Inimbestigahan pa at in fairness naman doon sa mga tao ko, yung mga pulis doon. Nakita lang kasi siguro ng iba sa videos. Doon na lang yung pag-ipas. But prior to that, yung provocation. Yung provocation, yung paano nila hinampas yung sasakyan, paano nila pinalo yung driver na nauna, paano nila kinuyog yung sa gusto lang itaob. So merong direct threat, sa driver? Talagang direct threat talaga yun. So, nangyari, yung unang driver doon is na tinamaan sa ulo. Okay. Dahil, kung makita niyo yung pinagkaganon sila ng mga kahoy, tumakbo. Yung tumakbo yung unang driver, itong si Ko, sensing na delikado kung paagaw ng mga ralista yung sasakyan, gagamitin against sa kanila or itumba o sunugin, nag-wake up siya na ma-extricate yung sasakyan from the area. To protect himself, Kaya nga, kasi kung ang intensyon lang talaga niya sa Managasa, dapat one way lang yun. Diretso na yun. Talagang, pero ang intensyon is paano maka-extricate, kaya atras abante ginagawa niya. Hanap siya ng way out. Wala na siya makita doon sa... So sa video na hawak ninyo, merong evidence na may assault, provocation and assault nakita una, From the start. At saka I saw meron ding vandalism mismo sa property. From the start. Right from the start.
Ang concern ko lang doon, na-mention natin to Joel, no? Kasi di ba, si Presidente nagpahayag na ng kanyang statement regarding na, panahon na para separate tayo. I mean, right? Yeah, that's Tapos another ngayon, question. ano bang purpose ba nandun pa sila? Right. Para bang, Malacanang is widely open. And very timely, no, when our president was out of the country. Yung ginawa nila yun, ano? So, it's a lot of smoke and mirrors there. Yes. Gusto ko lang balikan yung sa kampanya against drugs, sir. Kasi ito yung pinakamalaking issue ngayon. In fact, dito, maraming nagsasabi na kaya kumukuha ng International Investigation Team na ewan ko sino nagkumuha para puntahan si Mayor, puntahan si Presidente. And of course, being the Chief PNP, kayo na sa pinaka-forefront nito. Yeah. Kayong dalawa. Kayong dalawa, kayong dalawa, sir. Kumusta po ang kampanya natin? Ay, alam ko may mga, may mga problemas, may threats and everything. How are you handling this? So far, so good. As far as I'm That's concerned. nice. Ako po, honestly, sasabihin ko, I don't care dun sa mga criticism from outside the Philippines o kung sino mag-criticize dyan. Hindi ako nagpapadistract sa aming mission na tapusin yung problema sa droga. We have a mission to accomplish. So, tuloy-tuloy yung gagawin namin. What I care most is yung lowly Filipinos, yung ordinaryong Pilipino, kung saan sila yung ating pinaka-subject nitong ating campaign. Yung ordinaryong Pilipino na pinakamahirap na Pilipino, pag tanungin mo, ako mismo umiipat ako, pag tinatanong ko sila, kumusta na po kayo? Kung ano pong nangyari, are you happy with what is going on? Pag alam ko na happy yung ordinary Pilipino, din happy na rin kami. And we have to congratulate you kasi yung feedback natin, marami tayong mga kababayan na bumalik, ano? I-interview natin sila at tinanong natin, ano na ang pagkakaiba ngayon sa huling uwi ninyo noon at saka ngayon talagang ang makikita nila yung presence ng mga police at saka yung peace of mind nila na nakakalabas sila ng gabi at wala na masyado yung mga snatcher, hold-upper, yung mga... Kahit na, huwag ka na magtanong dito sa mga galing sa Amerika o galing sa Amerika. Yung pinakamahirap na tao, tanongin mo. Ganito palagi, unanimous yung kanilang sinasabi. Kumusta na po kayo? Sabi ng taong bayan, yung mga ordinary tao. Yung mga, lalo yung mga lugar ng Islam areas, yung talamak ang drugs, dati. Sagot na sa akin palagi. Sir, maraming salamat po sa ginagawa ninyo. Dahil bago kayo dumating, sir, wala pa kayo President Duterte noon. Kami po'y takot lumabas sa kalsada. Dahil nandyan, kalat yung mga kriminal, kalat yung mga poser, mga adik. Anytime pwede kami masaktan. Pero ngayon po, sir, baligtad ang nangyayari. Sabi ko, ano pong kabaligtaran? Sir, ngayon po kami nandito na sa labas. At ang nagtatago sa loob ng pamamahilan yung mga kriminal. Ayaw na lumabas dahil takot na sila. Ganun ang reaction ng ordinaryong tao. Kami po, hindi naman vindicated kami, basta kami po bilang tao rin na gusto ng ma-provide yung what is comfortable and what is safe doon sa ating taong bayan, ating kapwa. Kasi at the end of the day, pag tanggal nyo ng uniform nyo, parents din kayo. Yes. Mga kamag-anak at anak rin kayo, no? Yeah. Ang challenge talaga rito is, yun nga, nung binanggit nyo, yung level ng corruption at saka yung drug syndicate, nakatalagang rooted na sa loob, ano? Kaya ngayon, meron pa rin mga road cops. Like, recently, meron tayong nabalitaan dito sa Makati, ano, na namumotong ng mga turista. Wala na, nandun na sa Sulu. Oh, yeah. Sinako ko lang Sulu. May mga tanong mo tayo may mga tanong tayo sa mga social media natin, ano, na mga kababayan. Bakit to natin nilagay doon? Di ba maging mukhang kawawa yung mga tao dahil napunta sa kanila yung bulok na, bulok ng mansanas. So, yun yung tanong nila. Should we have just suspend them tapos imbestigahan as opposed to i-assign sila sa ibang lugar? Punishment ba? Mapagkalat sila? Oo, parang gano'n. Sagot ko doon. Hindi ang mga residente ng Hulok, ang Sulu ng ang kawawa. Sila. Kawawa yung pulis talaga. That is So, ibig sabihin, hardship assignment sa very difficult. ibig sabihin sa police ano ninyo, pagka na-assign ka doon, yun ang
Yeah. Water, please. Water, please. Water. Water lang. So yun ang pinaka parang punishment sa kanila. Kasi unang-una mahiwalay siya sa pamilya nila. Right. Na nasa But that doesn't mean na tinigil yung investigasyon sa kanila. Ongoing. 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 Okay. Well, investigation is ongoing. Doon mo natin sila nilagay para matikman na kung paano talaga magiging pulis. Hayahay sa Manila, dito sa Kuan, maglisod sila. Sayang po. Bitaw. And then, of course, sir, kailan lang may nabalita din tayo na bumalik yung ibang gang wars sa Metro Manila. Yung mga Kasi nasuspend daw ayun, for a while yung curfew in minors. Ayun ang Ano po ng yung, bote. ano po yung status, ano natin, statement tungkol dito? Kailangan ba ituloy yung curfew ng minors? Sa tingin mo, dapat yun? Dapat talaga. Oh. But we can do otherwise because there is a court ruling na illegal yung ginagawa natin na gano'n. So, what can we do? There is an order from the court. We cannot do otherwise. So, hindi na kami nanguhuli ng mga minors tuwing gabi. So, balik na naman sa kalsada. And we know na itong mga bata na ito, ginagamit ito ng mga organized criminal syndicates sa pagka-transport ng shampoo, pag-gawa ng krimen, pag-akyat doon sa mga bahay na dapat akyatin at katawan, ginagamit ng mga bata na ito. So, napakahirap po. So this is something na dapat i-ano natin sa Congress, ano, na magawa ng panibagong Dapat talaga. Dapat. law. Yes. We would like to invite our followers sa Facebook right now to ask questions. Ayun, Yes. may nagtanong dito. Any reaction about Mayor Espinosa? Nasabi na po kanina ni Gerald De La Rosa. Babasahin natin. Gerald Bato is so sharp with his blue suit. Yes, ni Dexter Salon. Ito naman, galing kay Aris Pascual Alfred. Good job po. Congratulations sa inyo. God bless you. Watching from South Korea. Wow. Ayan, nanood sila. Ito naman, from Leia, sabi niya, watching from New York. Meron din tayong mga kasamahan from Kuwait. Ito pa, may nagtanong pa uli, reaction daw kay Mayor Espinosa ng case, sabi ni Julius. Ulitin ko lang po, sinabi ni General De La Rosa na ini-investigate pa nila ngayon ang kaso. Isa na doon siguro sa mga aksyon, posible ang suspension po, sir, tama ba ako, ng mga taong nandoon during that case. Tsaka i-follow up natin na yung under custody ng BJMP. Yes. Hindi ng PNP. Yes, ito pa. May nag-comment kanina, water please, hurry up. Saan po kayo? Water please, hurry up. Ano yung mamahal sa inyo? From Sally Ostero, galing pa ito sa Canada. Hello sir, Bato, mabuhay po kayo, amping kanunay. Yes. Okay, this is from Pinoy in Canada Movement. Tagang salamat ninyo. Ito, from Joel Reyes, Louisiana, USA. Sir, nakakulong na, may warrant pa. Ang tanong naman ni King Reynes, bakit daw po nakakulong, wala pa palang warrant of arrest? Kasi nga voluntary yung kanyang pag-surrender, tama po ba? Hindi, may Okay, ano po yun? kaya siya nakakulong dahil may warrant of arrest na. May warrant of arrest kaya siya nakakulong. Nakakulong, oo. Now, yung tanong siguro niya, bakit nakakulong na, bakit in-apply ba na search warrant? Opo, bakit Which is, nga ganun? a logical question, di ba? Under na sa custody ng gobyerno, bakit kailangan pa siyang apply ng search warrant? Yes. Klarohin na po natin, ang sitwasyon is different po. Nasa custody na siya ng gobyerno, pero sa kwan siya, sa ibang, hindi po siya under sa PNP, sa BJMP. Oh, yeah. So hindi po kami basta-basta makapasok doon kung walang court order. In fact, nahirapan po kayong pulis natin pumasok din, nakapadlock, pinadlock ng mga BJMP yung gate para hindi makapasok yung mga pulis natin. Naku, yung BGM, kasi may mga listahan ba tayo? Baka may mga Ilan mo natin yung BJMP. BJMP means Bureau Jail Management and and Penology, which is under the Department of Interior and Local Government. DILG. Yes, very clear ho. So yun po yung sagot tayo ng dyan. King Reynes. Yun ang kanyang question. Ito si Brian Magsayo From China. from China naman. Yes. Hello naman daw po. Bisaya di ay ka. LD Kabatingan. Bisaya yun.
Yan. So, ito, most sa mga concern po ng ating mga kababayan all over the world ay tungkol nga po doon sa nangyari, anong reaction ng PNP chief natin. At nasabi niya, ulitin po, ay yung mga gawa ng tawag ito? Nagbigay ng warrant of arrest from PNP na yun. From PNP or CIDG? CIDG, From sorry. CIDG. PNP CIDG. Under sa PNP yung CIDG. Okay, kasi nga nakakulong si Espinoza doon sa BJMP. Okay, which is under the DILG, not under PNP. Sir, sabi ni Mates Mark, huwag po kayong magpatinag sa mga kalaban. Ayoko lang sabihin yung kasunod. Matuto tayo, okay? Ito, si DJ Harold Clavite naman sa Philippine Information Agency. Sabi niya, watching from New York, the real partner for change, General Bato. Siya ang Deputy General ngayon ng Philippine Information Agency, which is involved sila sa pag-promote ng mga government projects. Yes. Ito naman si Adnama Zork Alec Zorigor. Sabi niya, Sir Bato, bakit siya Delima di pa po nakakulong? Oo nga naman pala. Ano nangyari? That's kay DOJ Secretary Aguirre ng question yan. Opo. Baka mamaya gagawin Pero natin may yan. sa side ng PNP, hiningan po ba kayo ng mga ebidensya? Kasi ipipresent itong DOJ, kakakalap sila ng mga ebidensya, hindi po ba? May mga na-present na kayo. Meron na kayo, di ba? Yung mga In fact, meron din kaming sariling kaso na pinail against sa kanya, kagaya nung ginawa ng Chief of Police na Alvera, na nagkakuha ng Blue Book, yung listahan ng mga involved tumatanggap ng waiting drug payola from Kerwin. Kasama yung pangalan niya at kasama na sa napay ng kaso. Okay, so hiwala ito na kaso. From Wala, iba pa yung nasa DOJ. How about yung mga generals noon na-mention na under, nasa investigation din? May mga kaso. May mga kaso na May sila mga ngayon. kaso. Oo. Pero iba kasi ang proceedings noon, since mga military sila, hindi sa regular court of law, meron tayong body na nagpo-prosecute sa military. Sa regular, mayroon na silang criminal case sa regular courts. Meron silang administrative case sa amin under sa Napolcom. Napolcom, yes. Napolcom, and yung mga active, yung sinasabi mo yung sa military, ang police naman kasi is civilian na rin. Pareho na tayo. Ganon. Ito, may concern pa tayo galing kay Rinwell Binag. Sabi, bakit po nakakulong i-high profile siya? Dapat naka-isolate siya sa heavy guarded na kulungan. Dahil mabigat ang kaso at nalalaman niya. Dapat sa krami daw po siya inilagay noon. Ano po nangyari daw doon? Sari-sarang reaction na pwede mangyari dyan eh. Pag doon mo ikinulong doon sa ordinaryong facility, sabihin, bakit nandyan? Dapat heavily target yan. Doon yan sa magandang facility na secured. Pag doon naman natin ikulong sa krami, sabihin mo, special treatment yan. Bakit sa krami? Dapat doon, yung treatment mas ordinary criminals, doon lang yan sila dapat sa ordinary facility. Wala tayong lusot, no? Walang lusot. Lahat lang, may komento. Ito, sir, ang galing talaga ng Vice President natin. Very good job po at very proud kami. Smile ang kanyang reply. Patay-tay. Patay dyan. Nasa plano? Hindi. Kasi si Gerald Bato naman, very seryoso sa kanyang ginagawa ngayon. Yung mga tao gusto siyang patakboy pagdating ng panahon. Kaya naman niya, alam ko. So, di ba kaklase tayo sa master's degree? So, kaklase kami sa USC. So, another tanong ko na, very sensitive po na tanong ito, alam natin na lumalabas itong balita ngayon, hot topic, na merong grupo na gustong i-oust ang presidente. Meron silang ginagawang, ngayon, matter of fact, lumalabas na talaga na merong malaking rally na i-hold sila. Ito ba mga tao na identify na ganito? Can they be, this is probably a question for DOJ, pero in the side of the military, paano ho natin PNP. ito? Sa PNP, sorry. Paano ho natin ito ina-approach ganito mga issue? Parang sedition na ito, Hindi po kami masyado concerned dyan. Sabi ni Presidente, pabayaan mo na sila kung gusto lang mag-take over. I will share them in. Sige. Ay, sabi nga, punta na kayo ng Malacanang magkape. Saka, kami na po na PNP, mag-distract man yung aming concentration sa war on drugs pag mag-monitor kami sa mga tao na gumagawa na ganyan.
Ang masasabi ko lang po sa kanila is, you can do your thing. Tingnan natin na, As long as huwag kayo pumatay. hindi, yung tao naman ang key dyan eh. Right, right. Kung mamobilize yung taong bayan to rise up against the present dispensation, then they will be very successful. Pero kung hindi, they will die their natural death. Talaga focus lang kayo sa ano nyo. Siguro, yeah, that's good. May comment dito si Rolly Tuazon. Sabi niya, General Bato, kung naay magkudita, diha, ayaw jud pasensya, birahe dayon. Pabasahin ko po ba to? Pero sa atin, may threat ba tayo sa Philippines? Totoo yan. Opo. They can win over my dead body. Nasa likod niyo po ang taong bayan. Narinig niyo yan, ha? Narinig niyo yan, ha? I'm willing to sacrifice myself pagdating sa ganyang bagay. Maraming salamat po. Yan, narinig niyo, ha? Yung presidente natin, willing to die for the country at saka yung mga Pilipino, yung general mo natin, willing to die for Over the his country. dead. Sa ating mga Tingnan mo pa naman, sino ba yung... Di ko takot mamatay, hindi ba ako gwapo eh. Hindi daw gwapo naman talaga. Magsasabi sa inyo. Oo. Pero tingnan nyo naman, kung ganito yung leader ng Pilipinas, sino ba ang Pilipino ang hindi susuporta? Yeah. Sabi ko nga, kung may isang leader na magsasabi, kahit oposisyon man ito, na siya din kaya niyang mamatay para sa bayan, nako, talagang ikakampanya ko siya. Alam mo yon? Kasi never natin narinig yan. Yeah. Na mayroong taong dapat or kayang magsakripisyo para sa At atin. saka ang general natin, first time ko na-experience, hindi niya ako kilala kagabi na sa media na mag-interview tayo ngayon. Nakita ko siya sa Vegas, isang hotel sa Wynn, and I approached him, nakita niya Pilipino ko. And he just allowed me to talk to him freely. In the past, mga generals natin, kapal ng kordon. Sobra, oo. No? Kasi masa eh, alam mo yun? Galing si General Kasi walang tinatago. Come to me, let's talk. Parang ganon, ano? And I felt the welcome, warm welcome. Last night, right? What's the difference between you and me? Mas marami akong buhok konti. Bakit kailangan kitang i-snap? Kailangan natin paano yung natin ako? Siguro kung mayaman ka man, ako, anak ako na mahirap. Bakit ako magmamayabang? Anong hindi ako mamayabang? Yeah, sa loob ng Very touching, very touching, yeah. Iporke ba ngayon, si Pilipin ako, 4-star general ako, may karapatan ako magyabang? Hindi naman siguro dapat gano'n. Yun ang kagandahan. Alam mo, Joe, kung ganitong klaseng leader, meron tayo noon pa, ang layo na siguro na narating ng Ito Pilipinas. yung pinagsisigawan natin na tunay ng pagbabago. Oh gosh, It's talagang happening, hirap. But Yeah. anyway, mayroon tayo rito, pabati daw po para sa Community News Watch Philippines. Lagi po kaming sumusuporta sa bagang good news ni PNP, RRD at ng General Bato. Ayan, from Yana Sendero Arieta. At saka meron siyang information, may question siya. Patingin nga no, Noms, concern ito. Ang sabi is, gipakuha ang CCTV sa jail sa mayor. Now, they declare nga nawala na daw. From Yana. Sinong may, saan doon yung mismo sa... So again, this is Oh my BJMP, no? That will form part of our investigation. Oo. Isa yan sa kung sino yung kumuha at bakit kinuha, anong purpose, is there a plan for a cover-up? Yeah. Malalaman natin yan sa investigation. Nako, dapat ma-recover natin yung sir. Oo, gagawin natin yan. Sir, Bato, wag po kayong susuko sa mga kultong dilaw na gustong manira. Kaya mo po yan. Watching you from Kuwait. We love you so much. Ayun, supporter natin. Yes. Supporter ni sir. Oo, relax lang kayo. Yeah. Paano natin ma-assure yung kababayan natin, sir, na yung mga taong involved sa investigation, talagang, nasa panic nyo talaga, hindi babaliktad. Itong mga taong ito, you will know them, I would imagine. Malaki pong tiwala ko sa kanila. Malaking tiwala ko sa kanila. Yung director ng CIDG, incorruptible po yan, yung tao.
Sino pong head ngayon, sir? Si Excuse me. General Ubusan. Lawyer yan at kilala ko yan. From day one ng aming Desa Academy. Kilala ko yan na hindi mo yan makarap-karap. Yung RD ng PROA na si General Bitihan, alam ko rin na matinong tao yan. So, hindi yan gagawa ng kalokohan. So, Naasahan natin yung narinig niyo, ha? Yung ating Director ng Internal Affairs Service, si General Loterio, taga Davao rin yan, kilala ko yan. So, matino na official yan, hindi yan gagawa ng kalokohan. Ang mga inilagay ngayon ng Pangulo talaga, ito yung mga maaasahan natin. Meron tayong peace of mind, no, na alam natin the investigation will push through. Sana ito medyo showbiz, sabi ni Willa from Davao. Pakitanong nga kay General Bato, anong reaction niya na si Chris daw at si President Duterte magkakaroon daw ng, ano ba to, program? Sir, ano to? Si Willa, Sabi yun po Willa. development Ano sa ba yung Davao. reaction mo dito? Okay ba? Okay ba ang tandem? Hindi na alam. Sorry. Hindi alam. Okay. Sabi naman ni Romy, matalino ang mga tao ngayon, sir, at ayaw ng masaklap na kahapon. Salamat po sa inyo, Sir Bato. Mabuhay po kayo. At si Pacman. Oo. Shout out naman po kay Modesto, leader po ng Duterte team. And of course, kay General Bato. Shout out tayo. Thank you po sa inyo lahat. Ito pa, OFWs for Duterte Group and all over the world chapters in support for General Bato from Canada down to Australia. Salamat po. Mga Partners for Change collaborators natin. Ito sir, sinabi na ito kanina, pero ulitin ko lang, mayroon ba doon tayong pinaplanong countermeasure in case na magkaroon ng people power ko, no? Ilan kaya mag-gather nila sa people power? Baka sa po lang. Alam Hindi ba yung people power? Opo, yes sir. Yung people power, walang countermeasure yan. You cannot stop the people. Cannot stop, You yeah. cannot stop the people pag meron yan. But you cannot stop the people also from not joining them. Right. Meron, alam ko kung mangyayari yan during this time. I don't know. Kasi guilt-free kayo, confident kayo na itong sumuporta no, nandyan pa rin dahil talagang diniliver nyo yung promise nyo eh. And that's the guarantee, yes. At saka kung talaga magkakaroon ng people power, what can we do? Yeah. Right. Ayaw ng tao sa'yo. Yeah. Sabi nga ni Presidente, kung talagang gusto niyo kung palitan, punta kayo dito at i-isuarin ko kayo. You don't have to make a kudita or what. Right. Oo, wag na magulo. Kung kailangan nila, di ba? Ang dali Huwag ko na idama yung mga innocent civilians. Correct, oo. Tsaka hindi pa sila gagastos. Yeah. Kape na lang, di ba? 5 Statement, pesos, 3 in 1. That's a Magkape very lang daw good sila. statement. Ibigay na. Yeah. Kung gusto nyo patakuin, sir. I like that. Ang challenge is Talk to me. Yeah. Tell me. huwag na kayong magkalat dyan at mag-ingay. Oo. Sir, di ba from 3 months, sinabi ni Presidente 6 months, malapit na ba tayo? Doable ba to? December to, di ba matatapos? Saan na ho ba tayo? 50%? Kung percent ang tatanong natin, mga ilan na? Saan na ho? Right now, yung problema natin sa drugs is, yun nga, sabi ng Presidente, another 6 months, di ba? So, mangyari dito is June next year na. Kasi another 6 months. Sandali, ikat muna kita dyan. Kahit na 6 na taon, nagtatrabahuin ninyo, wala po kaming reklamo Yeah. doon. Kasi for the longest time, hindi naman ito inasikaso eh. Hindi kasi yung kanyang deadline self-imposed. Pero sabihin lang namin, yung mga tao sumusuporta sa inyo forever na aantayin namin yung resulta, sir. And we're so happy and proud na ginagawa nyo anong dapat na gawin. Tuloy nyo na po. No. Yung problema natin sa drugay din. Napasalamat kami na na-extend, no? Another 6 months. But sa ngayon, yung status is, dalawa kasing side yung problem sa drugs, no? Yung sa demand side at saka sa supply side. Pagdating sa demand side, masasabi ko mo na nasa almost 50% na tayo. Nakatel yung 50%, no? Yung sa demand side, ang nag-surrender is around 700 plus na, almost 800. At yung ating self-imposed din na target is 1.8 million dapat na drug personalities mag-surrender. Kasi kung idagdag natin yung mga napatay, na-arresto, aabot niya sa mga almost mga 900,000. So, nasa 50% tayo sa 1.8, di ba? Doon naman sa supply side, I'm happy to tell you na nasa 70% na tayo.
70 to 80%. Dahil nga, yung supply ngayon ng drugs na pababa natin to about mga 70 to 80% dahil sa presyo ng shabu ngayon. Mahal na ngayon. Sobrang mahal ang presyo ng shabu Oo, ngayon. kasi ang dami nang nabas na mga shabu laboratory. Yes, no? oo. Pero hindi At natin saka, alam kung may mga nag-ooperate pa meron rin. pa, Oo. alam ko, meron, hindi pa totally clean yung Pilipinas sa production ng shabu. Alam ko, marami pa dyan nakatago. Pero, dandahan natin yung ginagawa ng paraan at mas importante is bumaba. Malaman mo bumaba ang supply dahil tumaas yung price. Law of supply and demand, di ba? So yung monitoring nyo, kasi ngayon ang sinasabi isa sa pinakamalaking pinagkunan ng illegal drugs, China. Di ba? At ngayon meron tayong magandang partnership sa kanila. Yung pakikipagtulungan po nila against drugs. Kumusta po? Nagsimula na or I know this is very confidential, That's di like ba? sa intelligence na Yes, ano, pero yeah. kumusta po ang ating cooperation within the ASEAN countries in terms naman po sa para ma-stop ito pagpasok ng mga illegal drugs sa Pilipinas? Maganda yung ating coordination with China. Ganun na we always suspect na doon nanggagaling sa kanila yung mga precursors ng ginagawa na paggawa ng shabu. At yung mga shabu chemist mismo, yung gumagawa ng shabu ay nanggagaling doon sa kanila. So, with this, yung ating collaboration, karoon na intelligence exchange and they are supporting our war on drugs. We expect na it will turn out good for the benefit of the Philippines dahil maganda kung yung malaman na may coming na dito na mga precursors, informal tayo. So, kung gawa natin action kagad. May dalawang nahuli from Brazil, hindi po ba? Napaka-strict na ng monitoring natin sa airport Yeah. kasi dati, di ba, parang wala. Ngayon, ang dalaki ng mga nakuha nila. Yeah. Sir, you went to Mexico, right? Colombia. Colombia, which is also known as biggest pagdating sa supply ng illegal drugs. Isa pa ito sa mga napag-usapan? Intelligence gathering? Yes, tama niya. At siguro kaya dumami yung supply ng cocaine papunta sa Pilipinas dahil nahirap na yung shabu. Yeah. Hirap na sila makahanap sa shabu. Try na pumasok. So, nandyan pa rin yung demand. Ano? Balikan ko ho yung mga surrenderies, yung mga 700,000 plus na surrenderies. Alam ko meron coordination ginagawa ang PNP para ma-rehabilitate yung mga tao na kailangan, nagre-require talaga ng in-house rehabilitation at saka yung iba, kailangan lang ng passive rehabilitation like job or training programs para sa kanila. May nabasa ako sa Pasay, they're very good at it, na nilagay nila sa on-the-job training para mabago yung mindset. Tsaka yung so gusto lang kung marinig namin galing sa inyo para sa kababayan natin, anong measures of coordination na ginagawa ninyo? Napakaganda po ang ginagawa ng mga inisyatibo ng ating mga local government units. Local government units, kanya-kanya province, kanya-kanya city. May mga programs na ginagawa about drug rehabilitation. Dahil nga, the national level, nabigla tayo. Dahil ang dami ng surrender, hindi natin kaya i-cater, wala tayong facility. So ngayon po, nagtutulong-tulungan na lahat. Local government units, magawa sila kanya-kanyang programa, paano nila ma-cater itong mga nagsusurrender. Maganda po ang nangyari ngayon, nagtutulungan tayong lahat. That's good. O narinig nyo, kasi concern yun yung recidivism, Napunta sila, tapos nag-surrender sila, tapos what then? Pero ngayon, alam natin na mayroong measures na ginagawa ng LGU are deeply involved at very supportive. Yeah, very supportive yung That's very LGU. good, yeah. So, ayan, mga kababayan, narinig nyo, galing ho sa general natin, na Okay. talagang May concern pa tayo rito, sorry, from Larry Mercado. Tanong lang po kay General Bato, nasaan na po si Peter Lim? Saka si Kerwin Espinoza, baka po madali din ng mga kalaban, wala na tayong testigo laban sa narco-politicians. Nasaan na ho ba sila? I mean, si Kerwin, alam natin, Kerwin, Dubai. Dubai. Si Peter, nasaan? Abu Siya ba Dhabi. yung totoong Peter? Ay, Abu Dhabi ba yun? Opo. Yung Peter Lim, hanapin pa natin. outside of the Hanapin country. natin. Oo. So, paano may extradite to si Kerwin from Abu Dhabi? Ongoing ang process. So, Sa reduce extradition. lang yung process ng Abu Dhabi. Yeah. Ito naman si... At least safe siya doon. For now. Bigyan natin ito ng chance. Sabi nito, Sir, anong
anong pwede file o baka pwede nating i-entrap sa Trillanes. Anong entrap man ang sinabi? Samo kaayo na siya, ang tao, sabi dito. Pwede nyo sagutin, pwede hindi. Sige, pasag din lang. Papel mo lang niya. Saka sir, kung gusto nyo daw po na gawing pelikula ang buhay nyo, sinong artista ang inyong gusto? Na ito mga showbiz question na to, pero kasi sila talagang gising pa hanggang ngayon sa Pilipinas. Kaya bigyan natin ng chance marinig. Yeah, excited sila. Kung kakayanin si Darak or si Vin Diesel. Oh! Why not? Ito pa, Wayne tanungin Johnson, natin. Rock. Vin Diesel, yeah. Sir, ito from Jaiswell Kapura. Hello, Sir Bato. Sir, tanong ko lang, kailan pa talaga makulong si Dilimao? Sinagot na po to. We are very proud of you, sir, and our beloved President. Thank you daw po tungkol dyan. Oo. Ito, yung kanina may nabasa ako, sabi, Sir, pasensya na po, yung lola at lolo ko nag-aaway dahil sa'yo, nagsiselos na lolo niya. May mga ganong komento. O sir, talaga kayo na yung ngayon, heartthrob ba tawag niyan? Oh, yeah. O, si General Bato na talaga. Ayan, may special request. Itong si Budots Queen, sir, ng New York, siya po yung sumayaw dun sa Times Square nung magkampanya. Idol na idol kayo, sabi niya, pwede isang flying kiss para sa kanya. Nasa ito magpa-flying kiss, hindi ako. Ako. O, sige, sabay tayo. To the Budots Queen from the Budots King. Grabe. Sabi naman ng ating 5 minutes na lang daw, magtatapos na tayo. So, ito sir, mensahe niyo po sa ating mga kababayan. Kasi nagsisimula pa po kayo sa iyong kampanya kasama sa Presidente. Of course, ang daming mga challenges, ang daming mga sinasabi niyo, pakitang gilas niyo ngayon, baka the next few days, wala na. Ano po yung pinakamensahe nyo para tuloy-tuloy po yung pagbabago na makakamit po ng Pilipinas para sa ating lahat, mga Pilipino? Ang masasabi ko lang po, pagdating sa gobyerno, kami po ni President Duterte ay wala na po kami iba pang pangarap, ibang panaginip para sa Pilipinas. Ayusin itong Pilipinas, yung problema natin sa drugs, criminality, at saka sa corruption. Yun po yung pangarap namin. Hindi naman siya nangarap na magiging presidente ng USA o Australia o Japan. Correct. Isang beses lang siya maging presidente, after that wala na. Retired na siya. Ako naman, on my part, isang beses lang po ako maging CPMP. Hindi na ito maulit. So I have to give my all, and I have to give my best shot. Yung best shot na ibibigay ko. Talagang magpapakamatay ako dito sa trabaho ko para lang magampanan ko ito. Kaya na yan, pamulitika. Basta focus mo lang ako sa trabaho ko pagiging pulis. Pamulis na itong buhay ko. Hindi na ito maulit. So gagawin ko talaga lahat ng magagawa ko. The part naman sa taong bayan, ang hiling lang po namin sa inyo is yung kooperasyon. Which we are getting tremendously right now. Sana huwag po kayo magsawang sumuporta sa ating kampanya, sa ating war on drugs. Tuloy-tuloy po dahil para sa atin to. Hindi to para sa amin. Hindi to para kay President Duterte lang. Kundi para ito sa future ng ating mga anak, ating mga apo. Kaya mabigyan natin sila magandang kinabukasan. Pag wala na problema sa drugs, criminality, at corruption. Magiging matiwasay na yung bayan kami natin. po dito, tuloy-tuloy aming suporta po. Yeah, para and we are so proud of you, sir. We're so proud. Ngayon lang, hindi lang siguro ako, pero lahat tayo, kayo lang tayo talagang todo yung suporta natin. Kahit andito tayo sa malayo, my gosh, talagang magpapakita worldwide ang support. At again, palagpakan po natin. Yes! Ako po tayo magkakaroon. Maraming salamat po sa Manila State University Alumni Association. Kasi pinayari yung natin itong Aloha Restaurant, located sa Las Vegas. North America Chapter, Baden Powell Guild, Filipino Community in the US and friends. Again, Manila State University Alumni Association, North America Chapter. Kaya salamat kaayo kaninyo for allowing us. Race, prepare nyo kami.
today's interview Ito, from sir, last film night. daw po. Opo. Roar Jewelries. Ito Thank yung you. ating print magazine naman sa I Am Pinoy Proud Ako. Yung mga kababayan natin na patuloy po ngayon na nagko-comment sa ating Facebook page, itatry po natin i-forward sa kanya yung mga comments nyo para mabigyan natin kayo ng pagkakataon na masagot po ito. And of course, we hope na hindi ito yung panghuli at una at panghuli interview natin Yes. with PNP Chief De La Rosa. Kasi napakasaya kasama, napaka-pure. Oo. Tsaka, by the way, huwag muna kayong maalis kasi mamaya may program po tayo. Marami pang magtatanong. May sorpresa. Sa kanya, may sorpresa tayo later. Sir, meron kaming closing statement. Bago po magtapos, lahat ng Favor guests mo, namin, alin sa inyo? nagsasabi po, for example, ako, I am Ethel Catcher Constantino, host, I am Pinoy Proud Ako. So, sabihin niyo po yung pangalan niyo, yung position niyo, and then you say, I am Pinoy Proud Ako. Kasi kahit saan tayo sa mundo, talagang proud tayo maging Pilipino. Yes! Opo, can you say it, sir? Pabor. I am Police Director General Ronald Bato de la Rosa, the Chief of the Philippine National Police. I am Pinoy. Proud ako. Sa araw na ito, ako po muli si Ethel Catcher Constantino ng I am Pinoy Proud Ako, New York. Ako naman si Joel Inocencio ng I Am Pinoy Proud Ako. Magandang araw sa inyong Magandang lahat araw po sa ulit inyo. at sa uulitin. Yes. Usapan natin ulit ang iba pang mga issues sa susunod po na linggo. Salamat po ulit sa ating bisita, si PNP Chief Ronald De La Rosa. Maraming salamat sa inyong lahat. Album tayo ng Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you very much. Magandang gabi. Good night, Philippines. Tuyok! You're in live! Salamat. Picture sa amin, Ben. Picture. Just. I got it. Don't worry. Ikot. May pa Okay. Guys, smile. Smile. Okay, mamaya arrange lang natin dito Okay. para start na tayo sa work. Face the camera, please. General. Face the camera, please. Okay. Got it. Team na ngayon Pinoy, please join us here. For everybody. And then we will ask someone to take our photo if it's fine. Before? The group. Hold on. Take a picture, please. Hold on. Just. Okay. Kayo lahat. Saya lang, meron pa pa isa. Si ma'am. Okay, one. Okay. Thank you. Maraming salamat po. Thank you very much. Pwede ka pa-picture? Teka lang, iyan nila ha. Teka lang.